And good morning po sa bawat isa. Good morning! Ako na sumagot eh. Alright, so magandang umaga po sa bawat isa. We are so thankful to the Lord for this morning na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon na tayo po muli ay pinagsama-sama ng ating Panginoon na tayo ay sumamba. Tayo po ay umawit ng papuri at pakinggan din po yung isang special number din po na tunay nga sa presensya po ng ating Panginoon, nandyan yung comfort, nandyan yung kasiyahan, nandyan yung assurance po natin. And we praise God din po sa kinanta po ni Teacher Tina po. Alright! So ngayon, tayo po ay patuloy po na nag-aaral ng, kumbaga patungkol po sa togetherness. Di ba? Patungkol po sa togetherness. But this month naman po ay togetherness pa rin siya, pero dinidiin naman po natin yung patungkol sa pag-ibig. Last week, pinag-aralan po natin na ang Diyos ay pag-ibig. Na dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya yung unang nagmahal sa atin. That's why kung bakit po tayo nandirito, kung bakit po tayo ay nagsasama-sama, is because merong unang nagmahal sa atin. Amen po ba? Na meron po nagmahal sa atin. Kaya siya po yung nagiging pundasyon natin kung bakit po tayo nagpapatuloy. Siya po yung nagiging inspirasyon natin. Siya po yung ang ating, kumbaga, cornerstone ng buhay ng isang mananampalataya. Dahil merong Diyos na nagmahal, na merong Diyos na nagmahal, na merong Diyos na siya mismo ang pag-ibig. Paano niya pinakita yung kanyang pag-ibig? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo na tayo po ay minahal ng Diyos at tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tinubos niya yung ating mga kasalanan. At ngayon, sinugurado niya rin po yung ating kaligtasan. Di ba? Yung ating kaligtasan. Kaya nga yung title natin noon is Love by God and Bound Together. Now, ang ating mapag-aaralan naman ngayon is, ayan, mukhang iba. Hindi ito yung PowerPoint ko. Alright. Dito naman, na mapag-aaralan natin ngayon, yan yung nakaraan. Okay? Na mapag-aaralan po natin ngayon, loving like Christ and walking together. Di ba? Loving like Christ and walking together. Na matatagpuan po natin sa John 13:34 to 35. Ayan. Ayun. Sabi po dyan, sa salita po ng ating Panginoon, in John 13, kung meron po kayong mga Bible, ay please open your Bible po upang makita po natin ito at mabasa po natin ito. Ayan. Dito po sa John 13:34 to 35, the Bible says here, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples. If you have love for one another. And ulitin ko po, a new commandment is give to you that you love one another, just as I have loved you. And you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Before po tayo na pag-aralan po ang salita ng Panginoon, ay tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito. Thank you, Lord, dahil kayo po ang Diyos ng pag-ibig.
Thank you, Lord, dahil kayo po ang unang nagmahal po sa amin. Kung bakit kami nandirito is because sa pagmamahal nyo. Kung bakit kami nandirito is because pinakita nyo, pinaramdam mo na kayo po ang Diyos ng pag-ibig sa buhay po namin, Panginoon. At ngayon, sa aming pag-aaralan, Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang inyong niligtas, nawa ay may apply po namin ang inyong salita. Nawa bilang isang mga mananampalataya, bilang inyong anak, Panginoon, ay makita namin, maipakita po namin sa buhay po namin na kayo ang Diyos ng pag-ibig sa buhay po namin. At dahil kayo ang Diyos ng pag-ibig sa buhay namin, tinuturuan niyo po kami na manatili. Tinuturuan niyo po kami na magmahal ng kapwa po namin, Panginoon. And we pray, Lord, sa inyong lingkod na kayo po ang manguna po sa akin. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento. Na kayo po ang mamagitan po sa akin, ang iyong Banal Espiritu ang manguna po sa akin. At ako'y maging inyong boses po, Panginoon. At manguna rin po kayo sa aming mga kapatiran po, Panginoon. At lahat ng ito ay binabalik po namin sa inyo na mayroong pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Na dito, sa nabasa po natin, a new commandment I give to you that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Meron tayong tatlo na mapag-aaralan po dito. Meron pong tatlo na katotohanan na mapag-aaralan natin na nawa ang bawat isa ay makita ito. Na nawa ang bawat isa ay ma-apply po natin ito sa buhay po natin. We praise God because ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? We praise God is because ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Tama po? At ito ngayon, sa ating mapag-aaralan, binigyan niya tayo ng isang pribilehiyo na maipakita natin kung sino talaga ang Diyos ng pag-ibig sa buhay natin. Kaya meron po tayong tatlo na mapag-aaralan po dito. Meron po tayong tatlo na mapag-aaralan na nawa ay may apply at may pakita ito na sana totoo talaga sa buhay natin. Na siya ang Diyos ng pag-ibig, na siya ay nagmamahal sa atin at ngayon tinuturuan niya tayo ng mamuhay na merong pagmamahal. Di ba? Na merong pong pagmamahal. Kung makikita po natin dito sa chapter 13 na ito, yung context po ng chapter 13 na ito, yung setup po na yan ay nandun sila sa upper room, kasama niya po yung mga disipulo. Di ba? Kasama niya po yung mga disipulo. And then doon sa pagsama niya sa mga disipulo, actually that is the last supper, that is the last fellowship nila. Kasi remaining na yung oras niya eh. Doon sa mga following verses, nandun na yung kumbaga, dadakyut siya. Kaya dito po, sa context na ito, bago mangyari yun, ito yung huling habilin niya. Bago mangyari yun, ito yung huling habilin niya sa kanilang mga disipulo. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Alam niya kung sino yung tatraidor sa kanya. At bilang na yung kanyang oras. Pero ito po yung nakakabilib sa ating Panginoon Kristo. Di ba? Na kahit alam niya na kung sino yung magbibitray sa kanya, pinapakita niya pa rin at sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ito.
Tinuturo niya sa kanyang mga disipulo, ito. Na yung commandment, yung bagong commandment na ito na binigay ng ating Panginoon sa kanila. Na ano? Mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung kapwa mo. Na dito, makikita po natin, kung tutuusin, na kahit alam niya na ang mangyayari, kahit alam niya na kung sino ang magbibitray sa kanya, nandun pa rin yung kanyang pagmamahal, nandun pa rin yung kanyang tinuturo sa kanyang mga disipulo. Bakit? Diba? Na doon sa sitwasyon na yon, na alam niya yung mga mangyayari sa kanya, alam niya kung sino, pero tinuturuan niya ang mga disipulo niya na pag nalaman nila, sana ang umibabaw yung pag-ibig ng Diyos. Yung turo ng Panginoon. At kung anong klase ang pag-ibig. Anong klase ang pag-ibig? Una, na makikita po natin dito, is the command of love. Nasabi po dito, a new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. This is the command. Tama? Kaya sabi niya nga dyan, a new commandment. Kung titingnan po natin, meron po tayo na alam at pamilyar na salita po ng ating Panginoon. Di ba yung the greatest commandment? Doon, makikita natin sa Old Testament, doon, kinote po yun doon sa Old Testament, na ano, love your neighbor as yourself. Pero dito sa New Testament, sinabi ng ating Panginoon, is what? This is the new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. Na pinakita dito ng ating Panginoon, ano ba difference nito? Itong dalawa na ito. Di ba? Love your neighbor as yourself, love your neighbor as I have loved you. Di ba? As I love you. Na meron tayo na tinuturo dito ng ating Panginoon. Ano yung pinagkaiba dito? Kasi sa Old Testament, tinuturo niya is what? Kasi common sa atin yan eh. Kung ang tinuturo niya, kung gaano mo nirerespeto ang sarili mo, ganun din ang pagrespeto mo sa kapwa mo. That is the standard of man. Kung paano mo tinatrato ang sarili mo, ganun din po yung pagtrato mo nawa sa kapwa mo. Kumbaga personal. Kumbaga pantay-pantay. Tama po? At dito sa sinabi ng ating Panginoon na yung love your neighbor as I have loved you, pinakita dito ng ating Panginoon. Kumbaga this is the highest standard of love na ginawa niya. Na pinakita niya. Na yung love one another as I have loved you, na pinakita ng ating Panginoon, na ano po, na yung pagmamahal, hindi lamang sa pagrirespeto sa kapwa mo, kung gaano mo nirerespeto ang kapwa mo, kung gaano mo binabalyo ang sarili mo, ay ganun din ang pagbalyo mo sa kapwa mo, kung gaano nirerespeto mo ang sarili mo, ay ganun din ang pagrespeto mo sa kapwa mo. Na dito naman, pinapakita ng ating Panginoon na yung pagmamahal naman, di ba? Na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng aking pagmamahal, ng kanyang pagmamahal. Ano ang pinapakita doon? Yung pagsakripisyo ng Panginoon. Di ba?
yung pagsakripisyo po ng ating Panginoon, yung covenant niya sa kanyang mga mananampalataya. Yung pagsakripisyo niya sa mga mananampalataya, yung covenant niya, yung promise niya sa kanyang mga anak. Kasi pinapakita dito na yung pagmamahal ng Panginoon ay ang Diyos ng pag-ibig. Ang pagmamahal ng Panginoon ay minahal niya tayo hindi dahil doon sa kaaya-aya tayo. Minahal tayo dahil ginusto niya. Minahal tayo ng ating Panginoon dahil ginusto niya at pinakita niya yung pag-ibig niya na itong pag-ibig na ito hindi niya kumbaga selfless. Yung ginawa niya, anong ginawa niya? Biro mo, he emptied himself. Para lang maabot tayo. He emptied himself para lang iligtas tayo. He emptied himself para tubusin yung ating mga kasalanan. Kaya yan po yung pinagkaiba sa Old Testament at ngayon sa New Testament na sinabi dito ni John, sinabi ng ating Panginoon dito na a new commandment I give to you that you love one another just I have loved you and you also are to love one another. Na doon sa pagmamahal ng Panginoon as I have loved you, anong ibig sabihin yan? Nandun yung pagpapakumbaba ng pagmamahal. Nandoon yung yung pagpapasensya ng pagmamahal. Nandoon yung pagpapatawad ng pagmamahal. Nandoon yung sacrificial na pagmamahal. Kung pag-aaralan natin itong John na ito at sa mga iba pang mga gospel na ito, na yung pagmamahal ng pagpapakumbaba, anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Inugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. And pinipicture out doon yung humility ng ating Diyos. Humility ng ating Panginoon. Yung gawain na pagpunas ng paa ng isang tao, ito yung gawain na ito, yung pinakamababang antas ng tao. Na ginagawa nila sa kapwa nila. Nagpakumbaba siya. Hindi lamang doon po sa pagpapakumbaba, andun din yung pasensya niya. He endures. Yung yung mga kahinaan ng mga disipulo niya. Diba doon sa journey niya, kasama niya mga disipulo, maraming mga kung ano-ano man nangyari. Kahit nga lang sa prayer diba, tinuturo niya sa kanyang mga disipulo, manalangin din kayo! Tapos anong ginawa ng mga disipulo? Natulog! Grabe, doon sa pangyayari na yon, doon sa journey niya with his disciples, nandoon yung pagpapasensya niya. Dahil mahal niya ang kanyang mga disipulo. Kahit yung kahinaan nila, kahit yung mga pasaway nila, in-endure ito ng Panginoon. At patuloy silang tinuturuan. Patuloy silang ginagabayan. Patuloy silang pinapalakas. Ano pa?
Yung forgiving love. Di ba? Ang setup na ito ay kasama nila si Judas. At alam niya na ibibetray siya ni Judas. Pero, anong sinabi niya sa kanyang mga disipulo? Love one another. Just as I have loved you. Kung tutuusin, sa ating perspective, pag alam mo na itong tao na ito ang magbibitray sa'yo, hindi mo na, kumbaga parang kakamayan pa yan, hindi mo na parang kakausapin pa yan, didikdikin mo na yan. Pero yung ginawa ng ating Panginoon, hindi. Sinama niya sa fellowship niya kasama ang mga disipulo. Hinugasan niya yung paa ni Judas. At yan po yung essence ng pagmamahal. Andyan yung essence na ang ating Panginoon. Kahit alam niya na itong tao na ito ay magbibitray sa Kanya, pinatawad niya ito. Pinatawad niya po ito. Ano pang love? Sacrificial love. Na yung love dyan, hindi lamang na love na tinutukoy na kumbaga yung love doon na minahal niya tulad ng mahalin natin ang kapwa natin tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Kristo na siya ay nagpakumbaba, siya ay kumbaga malawak ang kanyang pasensya, siya ay kumbaga nagpapatawad at siya rin po ay nagsasakripisyo. Anong ginawa niya? Kahit alam niya na inineglect siya ng kanyang bayan, binigay niya pa rin yung buhay niya. Binigay niya pa rin yung buhay niya. Di ba? Doon nga lang sa 7 last words, minamak na siya, pero sabi ng ating Panginoon, Father, forgive them! Ini-insulta na siya, Father, forgive them! At inalay niya ang buhay niya at sinabi niya, it is finished. Pinakita niya kung ano ang tunay ng pagmamahal. Yung essence ng pagmamahal. Yung character ng Diyos, na ang Diyos ng pag-ibig. Na yung pagmamahal na ito, nawa ay mag-reflect po sa atin. Na sinasabi niya, love one another as I have loved you. Baliwala yung ating pag-aaral, baliwala yung mga doctrines na pinanghahawakan natin, baliwala yung kaalaman natin at pagkakilala natin sa ating Diyos kung wala pong pag-ibig. Kung wala pong pag-ibig, lahat ng mga bagay na ito ay baliwala. Kung hindi natin na-apply yung totoong meaning ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Na yung ina-apply natin, hindi yung standard ng pag-ibig natin ang ina-apply natin, yung character
ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang pag-ibig natin may limit. Ang pag-ibig natin hindi rin perfect. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon tulad ng kanyang mga disipulo na ito, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Na pinapakita dito na tulad ng karakter na pinakita niya sa kanyang mga disipulo, na tinuro niya sa kanyang salita, na yun yung maipapakita, ipaparadama sa kapwa natin. Kaya ba natin tayo ay magpakumbaba kahit alam natin na sila ay nagkasala sa atin? Hindi. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa karakter ng Panginoon, na siya mismo yung nagpakumbaba sa atin, makakaya natin. Kaya ba natin na mahalin ng kapwa natin na lagi na lang nagkakasala? Hindi. Pero dahil sa karakter ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, may padadaman po natin. Kaya ba natin patawarin ang tao na nagsaktan sa atin, na sinaktan tayo? Hindi. Gigil pa nga tayo eh. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa karakter ng Panginoon, mapapatawad natin sila. Dahil pinatawad una tayo ng Panginoon. Amen po? Kaya ba natin na tayo ay magsakripisyo sa kapwa natin kahit hindi natin sila kilala? Hindi. Pero dahil sa pag-ibig at karakter ng Panginoon, makakaya natin. At yan yung tinuturo sa atin ng ating Diyos, na siya ay Diyos ng pag-ibig. At pinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Pinatawad niya tayo. Inalayan niya tayo sa ating mga kahinaan. At tinulungan niya tayong mabago sa bagay na yan. Pinatawad niya tayo. At nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya ano ang dapat nating response? Bilang isang mga mananampalataya, bilang anak ng Panginoon, bilang minahal ng Panginoon, hindi ba tayo magpapasalamat sa Kanya? Hindi ba tayo susunod sa Kanya? It is a choice na magmahal before it is what? A feeling. It is faithfulness before it is affection. Di ba? It is a choice before it is a feeling. It is a faithfulness before it is affection. Tulad nga ng isang pagmamahal ng, kumbaga, ang mga nagmamahalan. Di ba? Kadalasan na narinig natin, mahal natin ang kapwa natin dahil meron tayong nakita para sa kanila.
Tama po? Yun yung ating perspective. Pero, kung babaguhin natin, na mamahalin natin yung ating minamahal dahil ito ay choice mo, dahil ito yung tinuturo ng ating Panginoon, kahit sino pa siya, kahit ano ang mga ginawa niya, kahit ano yung mga kalokohan niya, kahit ano yung character niya, pipiliin mong magmahal. Pipiliin mong magmahal. Pipiliin mong mahalin siya. Kasi ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Hindi siya emosyon. Hindi siya pang short term. Panghabang buhay siya. It is faithfulness before it is affection. Ang Diyos tapat sa atin. Amen? At tinuturuan niya rin tayo maging tapat sa Kanya. Kahit hindi tayo nagiging tapat sa Kanya, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Ganun din sa marriage. Kunumit nyo ang buhay natin nyo para sa Diyos at kasama ang Diyos. Kaya kahit anong mangyari, pipiliin mo siyang mamahalin. Kahit anong mangyari, magiging tapat ka sa Kanya dahil ang Diyos pinili tayong mahalin dahil ang Diyos ay natiling tapat sa atin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang Bible tinuturo niya patungkol sa pag-ibig. In the very beginning, hanggang sa Old Testament, hanggang sa New Testament, hanggang sa end times, pag-ibig pa rin ng Diyos yung Kanyang tinuturo. Dahil sa Kanyang pagdating, hindi lamang natin siya makakasama eh. Di ba? Nandoon yung great reunion, nandoon din yung great wedding natin. Tama po? Na binibigyan niya ng diin kung paano ang isang pagmamahal, na paano siya nagmahal sa atin at gaano siya katapat sa atin hanggang sa kanyang pagdating. Ipapakita niya yung kanyang pagmamahal. Ipapakita niya yung kanyang pagmamahal. Kaya, Christ-like love is not measured by how we feel, but how we follow Christ's example. Love one another as the Lord's love you. Amen? Amen po ba? Pangalawa. Ako yung nag-error dyan. Pangalawa po na point is that hindi lamang yung kumain ng Panginoon patungkol sa pagmamahal. Ang pangalawa po is the credential. When we say credential, prove. When we say credential, talagang kumbaga pinakita, pinakadama, totoo! Tama po? Na yung pagmamahal, at saan po natin makikita yan? By this all people will know
that you are my disciples. Sinabi niya ito sa mga disipulo, if you have love for one another. Na, hindi lamang niya kinuman na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng kanyang pagmamahal. Ngayon, challenge niya yung kanyang mga disipulo. Kung talagang mahal mo ang kapwa mo at kung talagang ikaw ay disipulo ko, mahalin mo ang kapwa mo. May patotoo. Patotoo, ng totoo, ang pag-ibig na pinadama, na pinakita ng Diyos sa buhay nila. Sa buhay nila. Sabi nga dito, di ba? By this all people will know. Na yung by this all people will know, kumbaga pinapakita nito yung ang pag-ibig, yung kumbaga nagpapatotoo sa kanila. Na itong mga tao na ito, malalaman nila na ang pag-ibig na ito, na ang pag-ibig ng ating Panginoon, yung pag-ibig, ang Diyos ng pag-ibig, ay totoo sa kanila at nakikita nila. Tama po? Kaya nga po, yung mga doktrina, yung mga katuruan, kung walang pag-ibig, kung wala ang Diyos, walang kwenta ang mga bagay na yan. Matututo ka lang mag-judge sa kapwa mo. Matututo ka lang mas higher ka sa kanila dahil mas knowledgeable ka. Pero kung ina-apply mo ang pag-ibig ng Diyos sa salita niya at nakikita sa buhay mo, aalalayan mo ang kapwa mo. Tutulungan mo ang kapwa mo. Tuturuan mo ang kapwa mo. Sasamahan mo ang kapwa mo. Amen po? Tulad ng ating Panginoon Kristo. Di ba nagulat ang mga Pariseo bakit siya ay isang rabay and then sumama sa mga sinners? Nakihalubilo sa mga makasasalanang tao. Isa na doon si Matthew. Kaya nagulat yung mga Pariseo Di ba yung mga nakaraan ng mga pinag-aralan natin? Kung paano si Matthew ay sumunod sa Panginoon na bilang isang tax collector. And then nagulat itong mga nasa paligid niya bakit sumama ang ating Panginoon. And then, nakihabilo doon sa mga kaibigan ni Matthew, mga tax collector at mga makasalanan. And that is love. Hindi ka lamang nagtuturo, di lamang marami kang alam. Kung i-apply mo ang pagmamahal ng Panginoon at naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon personally sa buhay mo, ganun din ang pagtrato mo sa kapwa mo. Ganun din ang pag-aalalay mo sa kapwa mo. Ganon din ang pagpapalakas mo sa kapwa mo. Ganon din ang pagtuturo mo sa kapwa mo. Hindi mo sila iiwan. Hindi mo sila pababayaan. Hindi mo sila
susuhulan. Tutulungan mo sila. Amen? Tama po ba? Kaya sabi rin ng salita ng Panginoon, yung pagmamahal is what? It covers all. Na yung pagmamahal na ito ay pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sinabi ng ating Panginoon na people will know you are my disciples by a correct doctrine alone. Tama nga ang doctrine natin, pero kung walang pag-ibig, wala ring kwenta. Kasi hindi mo na ipapakita. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon na magpakabisi ka sa ministeryo para masabi mo na ikaw ay tunay na disipulo. Ito yung kadalasan ng sinasabi ng mga kapwa namin, mga kapwa natin. Sometimes sa buhay natin, masyado na tayo na busy. Kami, sabihin natin sa mga pastor na aspeto, masyado nang busy saan? Sa gawain. And then akala nila sa gawain na ito is what? Makakapag-glorify sa Panginoon. Yes, pwede. Pero nakakalimutan nila yung fellowship nila sa Panginoon. They are busy in the kingdom of God, but they are not busy. At hindi sila naglalaan ng oras sa kanilang hari. And then meron nagsabi sa amin, nung ako po ay may pinag-aralan na isang kurso rin. Binago niya itong prinsipyo na ito. Di ba? You are busy in the kingdom of God. Hindi naman siya mali. Pero ang mali, kung wala ka ng time sa Panginoon. Personally. Alam mo na kinikilala mo siya na hari mo. Kaya nga, yung relationship ng hari at ng servant. Pero, nandun din ang danger ng pagiging servant. Bakit? Kaya mo ginagawa yon is because utos ng hari. Nakalimutan natin na tayo'y kanyang anak. Yung sonship. Na yung anak, ikaw ay isang anak ng ating Panginoon, ikaw ay inadapt ng ating Panginoon, ikaw ay niligtas ng ating Panginoon, ikaw ay sinama niya sa kanyang pamilya. Di ba? Para sa pamilya, principle ng pamilya. Naglalaan ka ng oras sa pamilya mo. Busy ka sa gawain, busy ka sa pagiging servant mo. Dahil hari mo siya sa buhay mo, pero nakalimutan natin, anak tayo ng hari. Tama po? Sa prinsipyo ng pamilya, ang hinahanap is what? Oras! Relasyon mo sa Kanya. Sa pagiging ama, sa pagiging anak mo, sa Kanya. Hindi mas lalong nadiin yung about yung intimate relationship, right? Tama po? Dahil alam mo, pamilya ka niya. Dahil alam mo, anak ka ng Panginoon.
tayo naglalaan ng oras sa Kanya. Tama po? Nagets po ba? Na people will know na hindi niya sinabi dito na kumbaga maging perfect. Kasi wala naman talagang magiging perfecto eh. Kundi sinabi niya dyan, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Yan po yung tinuturo ng Panginoon. Kung tunay tayo mga disipulo, kung tunay silang mga disipulo, sinabi ng Panginoon, makikita sa buhay mo na ikaw ay disipulo ko. Pag minamahal mo ang kapwa mo. Anong pagmamahal ulit? Diba? Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, yung character na pinakita ng ating Panginoon sa atin, na yung character na yun, pinapakita niya na yung pag-ibig na ito ay marunong magpakumbaba, na ang pag-ibig na ito ay marunong magpasensya, ang pag-ibig na ito ay marunong magpatawad, at ang pag-ibig na ito ay marunong magsakripisyo. Yan yung pinakita at pinadama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Ng pinadama ng ating Panginoong Jesucristo. The gospel is a message that the world hears. But the church is the display the world sees. Na yung message na ito na patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon, na yung relasyon natin sa ating Panginoon, it will not cause bitterness. It will not cause division. It will not cause pride. It will not cause unforgiveness. Kasi hindi ito ang pagmamahal. Kaya, mababaliwala ang tinuturo ng Panginoon. Mababaliwala ang pagmamahal ng Panginoon kung itong mga bagay na ito ang pinanghahawakan natin. A divided church weakens the gospel. When believers fight, gossips, or isolate from one another, the world sees a contradiction. Di ba? Ang sakit pakinggan, no? Na ang pagkakilala sa atin, kaya tayo dumadami, it's because division. Yan ang kinalakihan sa atin. Yan ang pagkakilala sa atin. It's because hindi natin na-apply talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang na-apply lang natin, karunungan.
hindi pagmamahal. Kaya nangyayari sa isang church, pag hindi nagkasundo, magsarili. Kaya nangyari sa mga nagsasarili, ang pinanguhugutan, may gustong patunayan. Tama po? Nagigets niyo po? Kaya may pinanghuhugutan. Pagdating ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, tama ako, di ba? Sabi ko sa inyo, tama ako eh. Yan ba yung ihaharap natin sa Panginoon? Hindi. Mas nasasaktan ang Panginoon, ang kanyang mga magkakapatid ay nag-aaway-away. Ang kanyang pamilya ay nag-aaway-away. Ang kanyang pamilya ay nagmamaritesan. Ang kanyang pamilya, ina-isolate niya yung sarili niya. Hindi yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yan ang tunay na pamilya. Mahiya tayo pag ganun ang ginagawa natin pagdating ng Panginoon. Dahil wala naman talaga tayo ipagmamalaki sa Kanya. At wala rin talaga tayong dapat patunayan sa Kanya. Na dapat sa buhay natin, matuto tayo magbahagi ng reconciliation, pero hindi dapat i-practice ang division. Kaya ang mga gawain ng Panginoon, ang kanyang pamilya na tinubos niya, nagkakanya-kanya. Dahil mali ang pagkakilala nila sa Diyos ng pag-ibig. Dahil mali. Yung pag-ibig na ina-apply nila. Ang karakter ng Panginoong Jesucristo. Amen? Ang karakter po ng Panginoong Jesu Kristo. Why love is so powerful? The world, ang mundong ito, kayang-kayang makipag-argue sa mga doctrines natin. Kayang-kaya nila mag-criticize sa paniniwala natin. Kayang-kaya nila magtanong sa interpretations natin. Pero ang hindi nila kaya kung bakit napaka-importante ang pagmamahal. Kasi marunong tayo magpatawad. Kasi marunong tayong magsakripisyo. Kasi marunong tayong makiisa. Yan ang hindi kaya ng mundong ito. Di ba? Ang pagmamahal ay marunong magpatawad. Ang pagmamahal ay marunong magsakripisyo. Ang pagmamahal ay marunong makiisa. Di ba? Kaya nga, unity eh. Ibig sabihin, may pagkakaiba-iba, pero nagkakaisa. Tama po? Kaya, principle, the church become believable when love becomes
observable. Amen? The church become believable when the love becomes observable. Nakikita. Amen? Nakikita. Pangatlo, hindi lamang po yung command, hindi lamang yung credential ng love. Pangatlo po, the community of love. Napansin niyo po, 3 beses na binanggit yung love one another. Tama? 2 verse lang yan. Grabe ang minention yung love one another. Na sinabi po dyan, that you love one another. You also are to love one another if you have love for one another. Na pinapakita dito, na ano po yun? Yung kapwa mo, yung community mo, yung church mo, mahalin mo. Tulad ng pagmamahal ng Diyos. Tulad ng pagmamahal ng Diyos. Christ-like love stoops. It chooses humility over status. Christ-like love serves. It acts without needing applause. Christ-like love sacrifices. It gives without keeping score. Na yung pagmamahal ng Panginoon talaga may ipapakita hindi dahil sa status, kundi sa kanyang pagpapakumbaba. Naglilingkod, hindi dahil dapat siyang palakpakan. Nagsasakripisyo, di dahil para magkaroon ng kumbaga maging makilala. Kaya ang pagmamahal po ay hindi po isang emosyon, kundi ito po ay katapatan. Na tumatatag ka, nag-i-endure ka, kahit alam mong pagod ka na. Kahit alam mong nasaktan ka na. Kahit alam mong walang sino man ang nakakapansin sa'yo. Kaya ang pagmamahal, katapatan. Hindi siya isang emosyon. Tulad nga po ng ating Panginoon at ni Peter. Di ba? Last time, ng mga na-discuss din natin at napag-aralan din natin ito. Na si Peter, di ba? Na siya nag-promise sa ating Panginoon doon mismo sa fellowship nila, doon sa Lord's Supper na yon. Di ba? Nag-promise sa ating Panginoon. Magiging loyal siya sa Kanya. Pero anong ginawa niya? Nung nahuli ang ating Panginoon, anong ginawa niya? 3 beses siyang dininay ang ating Panginoon. Pero pagkatapos ng pagkabuhay ng ating Panginoon, kung tutusin, na si Peter doon sa ginawa niya, na dininay niya ang ating Panginoon, disqualified na siya eh. Tatlong beses niya pag ginawa. Pero anong ginawa ng Panginoon after ng kanyang muling pagkabuhay?
pinuntahan niya si Peter, niredeem niya si Peter, nirecommit niya si Peter, nirestore niya si Peter. Kaya sabi niya dyan, do you love me? Tatlong beses niya sinabi yan kay Peter. At doon sa last na sinabi niya, laki kay Peter, do you love me? Feed my sheep. Ang sinabi niya, do you love me? Kung tutuusin doon sa kanyang pagkabuhay na muli at pinuntahan niya si Peter, pwede niyang pahiin si Peter eh. Kala ko ba loyal ka? 3 beses mo akong dininay. Kundi ang ginawa niya, ni-restore niya si Peter. Nirecommit niya si Peter. Kasi alam ng Panginoon ang buhay ng isang mananampalataya. Hindi siya basta-basta. At hindi perpekto. Ang buhay ng isang Kristiyano. Nagiging perpekto lang siya dahil ang Diyos yung pumupuno. Ang Diyos yung tumutulong. Ang Diyos ang gumagabay. Ang Diyos ang nagtuturo. Ang Diyos ang umaalalay. Doon nga sa dispensation, turo nga ng mga dispensation is what? Di ba? Nandun may fall, merong redemption, di ba? Laging ganun eh. Fall, redemption, fall, redemption, fall, redemption, fall, redemption. Kahit yung mga mananampalataya sa Bible character, maraming mga mananampalataya sa Biblia ay hindi rin naging perpekto. Pero nandoon yung redemption ng Panginoon, nandoon yung restoration ng Panginoon, nandoon yung, kumbaga, nirecommit nila ang sarili nila muli sa Panginoon. Dahil ang Diyos yung kumilos una sa kanila. Amen? Kasi hindi po perpekto ang pagsunod natin sa Panginoon. Nandito pa tayo sa pita ng laman. Namumuhay pa tayo sa mundo ng punong-puno ng kasamaan. Kaya ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon, landyan palagi kasama natin para tulungan tayong malapansan ang lahat ng bagay na ito. Kaya sabi nga ni James, walang sinuman ang huhusga sa kanyang kapwa, kundi ang maghuhusga lamang ang ating Panginoon na nagbigay. Siya yung lawgiver eh. Tayo yung law-abiding citizen. Tama po. Siya lamang. Siya lamang po. This is what Christ-like love looks like in community.
it does not abandon people after failure. It restores, recommissions, and reshape them through relationship. Diba? Tulad niya ang ating Panginoon, sinabi niya kay Peter, "Do you love me?" At 3 beses niya itong sinabi kay Peter. Ganon din sa mga early church. Sa Acts 2, makikita po natin dyan na yung fellowship nila, yung pagtrato nila sa kapwa nila, they are share meals, they are share resources, they are share burdens. Kaya yung early church in the book of Acts, lumago is because nina-apply nila kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi nila ina-isolate yung sarili nila, hindi nila na dinidiin yung kapwa nila, hindi nila ginajudge yung kapwa nila, kundi inaalalayan nila yung kapwa nila. Kaya yung early church that time, lumago. Kasi nakikita sa buhay nila yung sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko ng ating Panginoon sa iyo. Na yung mga tao hindi lamang naririnig nila ang patungkol sa gospel, kundi nakikita nila yung pagmamahal. Kaya Christ-like love grows best in community because community provides opportunities to practice patience. Situations that requires forgiveness. Moments that demand humility. Kaya, prinsipyo, Christ's love is formed through shared life, not private faith alone. Kasi sa mundong ito, kung tutusin, tinuturo sa atin ng ito yung mga parang nag-i-impute sa atin. Okay lang naman na ako ay hindi magsimba kasi nakakapagsamba naman ako. Online! Nanineglect yung gatherings. Nanineglect yung worship na kumbaga sama-sama. Nanineglect yung sharing meals, sharing resources, and sharing burdens. Kasi ang sabi nila, ang reason out nila, personal naman yung relasyon ko sa Panginoon. Tama po. Pero tinuturo rin ang salita ng Panginoon. May pamilya ka. May mga kapatiran tayo. Kaya nangyayari sa mundo na ito, nagiging lukewarm. Hindi mo alam, ikaw ay mainit o hindi. Wala nang commitment. Medyo-medyo na lang. Okay na lang yan.
Hindi ito itinuturo ng Panginoon. Hindi ito ang disenyo ng Panginoon sa kanyang pamilya, sa kanyang simbahan. Kailangan natin ang bawat isa. Paano mo may apply ang pagmamahal mo sa kapwa na hindi mismo ikaw ay nakikisama sa kapwa mo? Na hindi mo binibigyan ng importansya ang pagsasama-sama ng isang pamilya. Kaya Christ's love is formed through shared life, not a private faith alone. If Jesus could patiently restore Peter, if the early church could grow through loving together, then God can form Christ-like love in us. If we are willing to walk together. Kaya, dito sa pag-aralan natin, tinuturo ng ating Panginoon na nalaman natin na ng Diyos ay pag-ibig, nalaman natin na yung nature ng ating Panginoon at nalaman natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At naramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon, tayo'y kanyang tinubos, tayo'y kanyang pinatawad, tayo'y kanyang patuloy na inaalalayan, patuloy na pinapalakas, patuloy na tinuturuan. Na ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, nawa ang pag-ibig na ito, tulad ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, ay maipakita. Hindi lamang kaalaman, kundi yung character ng ating Panginoon. Kaya nga tinuturo ng Biblia, maging Christ-like. Tama po. Hindi isang Pariseo. At ang sinusunod natin, ang yapak ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon na tinuturo sa atin. May pamilya ka, may kapatiran ka. Mahalin mo. Hindi tayo nag-iisa. Yes, dahil lagi natin kasama ang ating Panginoon. Tama po yan. Pero binibigyan din at tinuturuan tayo ng Panginoon, may pamilya at may kapatiran ka. At nawa may apply po sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon. In a world filled with division, anger, and walking away, Christ calls His church to stay, remain, to serve, and to love like Him. This kind of love is not a natural.
It is a divine love. It does not come from personality or effort alone. It flows from a life that has first been loved by Christ. Kaya kung iduduktong at consistent tayo about sa theme natin na togetherness, togetherness is not just where love is tested. Togetherness is where love is developed. Tama po. Kaya nawa bilang isang mananampalataya, sama-sama natin na tayo ay umayo, sama-sama tayo na kumikilala, sama-sama tayo na naglilingkod, sama-sama tayo na kumikilala sa Panginoon, at sama-sama tayo na nagpapalakasan sa bawat isa na nawa sa pagdating ng Panginoon. Masasabi natin sa Panginoon, magkakasama kami na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Na makita ng Panginoon, ito yung disenyo na sinasabi kong na church. Hindi kanya-kanya, kundi nagkakaisa. At sana, kasama kayo. Togetherness is not just where love is tested. It is where love is developed. That I hope and I pray ang bawat isa, ang pamilyang ito, na tinuturing natin ay sama-samang naglilingkod, sama-samang binabago ng Panginoon, sama-samang nagpapalakasan. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. And we thank you, Lord, for your passage. We thank you, Lord, for your message. We thank you, Lord, for who you are in our lives. And we pray, Father, na tulungan niyo po kami na maipakita po namin ito, not just alone, not just individual, but as a family, as a church. Na makita na nasa paligid namin, tunay ang pag-ibig mo sa amin. Tunay na ang Diyos namin ay Diyos ng pag-ibig. Gabayan niyo po kami, patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, sa iyong kalwatian bilang isang church family. Salamat po muli sa araw na ito, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. May tatlo tayong discussion po. Ayan. May 10 minutes po tayo na i-discuss. Na una, when you hear the word love, what definition usually comes to your mind? Feeling, action, or commitment? Why? Which aspect, number 2, which aspect of Christ's love stands up to you most in this passage? Humility, patience, forgiveness, or sacrifice? And why? And third, what is one practical step you can take this week to love someone in your church?
the way Christ loved you. So, hanap tayo ng mga kapartner at i-discuss po natin itong tatlong question po natin na naayon doon sa ating napag-aralan. Sige po!
virtual DJ.